Salamat po, Mr. Chair. Dahilan sa Tagalog po ang inyong opening remarks. Hayaan po niyo ko na mag-English naman. Sapagkat mayroong isang abogado dito, ininsulto ang isang member ng Quadcom na hindi raw marunong mag-English. O, totoo Gusto ko naman. sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Yung kasama mo, Ito po, hindi ang marunong. opening remarks ko. Sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating Deputy Speaker, O, ba't tayo sa ating Tagalog mga ka? co-chairs, Pinagtanggol ba niya o binanatan? at Si mga Dan? kababayan, today Binanatan. marks a significant development in our ongoing inquiry. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makinig lang mabuti at i-correct niya ang English ko kung kinakailangan. Bakit ikaw? Bakit Isang Tagalog ka? Former President Rodrigo Duterte will appear before this committee to answer questions posed by his members. I would like to begin by thanking him for his presence. Thank you, Mr. President, for coming here. Rest assured po that Congress recognizes your role as our former president, and we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming salamat po. Respect, but not deference, Mr. Chairman. However, my friends, colleagues, let me draw a clear line here. While we should be respectful, we cannot be differential. Mga kababayan, watching today with us, it is important to stress that respect and deference are two different things. It is vital that we, as representatives of the people, remember that distinction, because our ultimate allegiance is not to any one individual, no matter how high their office. We answer to a power greater than any president. We answer to the Filipino people and to God. As scripture reminds us in Romans 10:3, and I quote, "Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God's righteousness." Our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth, and we shall not be swayed from that path. As we have said time and time again, we have organized this inquiry with a solemn purpose to recommend avenues for justice to be served, seek accountability, and uncover the truth as we adhere to the rules of inquiry in aid of legislation. And inherent to this is our moral obligation to stop the vicious cycle of extrajudicial killings against our people who cannot defend themselves, to stop the blatant violations of our Constitution and our laws by scheming individuals and criminal syndicates, and to abate the social menace of illegal drugs. It is our sincere hope that the former president's presence here today will aid this objective, not hinder it. Today, we ask everyone here, including the former president, to speak openly and honestly, as this inquiry's goal is not to cast blame for its own sake, but to serve the cause of justice. Mr. Chairman, marahil po, hindi na ako nakikilala ng ating former president. Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, Putang ina, ang Pangulo ng Bible Mode, Bible Believers League for Morality and Democracy, Bullshit. na mayroong 6,000 churches Ha? sa buong mundo. Yawa. Hindi man. Kung naalala niyo, Mr. President, bago kayo tumakbo and you were still deciding to run, I was invited by a common friend to meet with you. Para And we saan? did Nakwento at the niya. Fairmont Hotel in Makati. Ha? I hope that you would remember that. Bakit? With me are two pastors, Okay. and we prayed together. I prayed for you, asking the Lord to give you
the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam, Mr. President. But I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Dumidila. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS vloggers Ano? na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Bakit? Hoy, magdamit ka Gusto kasi kong kapag sabihin sa kanila, nag-picture ka. ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former President? Bakit? Ako po, Mr. President, Oh. libo-libong boto Puta. ang ibinigay namin sa inyo. Puta. Nagpasalamat ba kayo sa akin? Walang hiya. Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Sira ka Hindi. dyan. Mabuti pa, Senator Bongo, Puta. Mr. President, nagpunta sa aking simbahan Puta. at nagpasalamat Ayan pala yung beef pagkasuportahan niya, namin kayo Pards. at siya. Ayan That pala, was Mr. his President. beef. Now, Yeah. gusto kong sabihin po dito sa Epal ka quadcom na talaga. ito. Ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Sarap. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng Ayan justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Umiyak ka Hindi na. po. Umiyak ka na. Hindi ako nagpunta Eh ng di Malacanang. huli, gusto pala niya Nung ng palma. Sa loob ng 6 na taon. Ah, Isang beses that lang. was your beef. Hold Ako on. po ay Hold nagsabi on, kay Senator mamatay Bongo, kung maaari na makapag-usap po tayo. Napugod. Pumayag po siya. At nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi Akala ang ko ba ating English? Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug lords at drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, believe po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyo tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain Do you have na evidence? more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan Oh. at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po Riding ng in ating tandem? ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, What the sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan, mabubuting tao at nais protektahan ang bansang ito. fuck? Pero ang ilang mga pulis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na merong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify Ilan under ba? oath doon sa Senado. Ngayon po, Karma lang yan, di ba? bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people Sino ba yung mga para Baptist masugpo po ang drugs sa atin. O hindi Aba, nga, totoo. Mr. Chair, Pastor ba to? Talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. What? Talo pa natin ng Colombia. Ay puta Naging na. killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo. What? Nung kayo Oy. nanunungkulan. Tumigil Eto, ka. Naniniwala po kami We will na debunk him. dapat hindi manatili ang Eto, drugs fake dito news. sa ating Fake lipunan. news. Subalit, Ito, hindi fake po news, ako ah. naniniwala na Yung dapat kaninang tayong abante, pumatay ng more than 30,000 Man people. of Dahilan dito. Pero he's Dahilan lying dito. to his teeth. Pinatay si Kian Alejandro. Anong kasalanan niya? My God, Pinatay wala na ba? ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang 9-year-old
na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya'y nilibing. Ano ba to? Subalit, Hearing anong proper sabi na ba to? ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din, Mr. President. Hindi niyo po alam to. Hindi niyo po alam to. Oh. Ngayon, meron pa. Meron pong isa dahil sa tokhang Is kumatok that an sa isang opening pintuan. Tas- Hinanap Kaya nga, ang isang hearing taong proper na ba to? nagnangalampilo Kasi na isang drug ano na pusher. siya eh. Hindi nakita. Represent na siya. Pinatay. This Yung is the pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa. This This is is the exactly problem. why Chair. At naglalako pa, that, palagay ko, ng hearing drugs na yun. is... Hindi ko po maintindihan to. Akala ko ba Hindi ko po English? maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community. Grabe, Ilang mga no? pastor po nandito. Okay. At ilang mga Naniningil pastor siya. namin nunood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Oh. Ako po ay binabas araw-araw Ah. ng mga bashers Dahil ng DDS dahil troll, kawatan ka, ng DDS vloggers. Dahil kawatan Minumura itong taong ito. Ah. Sinisira ang aking reputasyon. Nakita mo na ba yung Minumura po tsura ako mo? ng katulad ng inyong pagmumura, Ah. Mr. Nang President. wala kang Okay. damit, Hindi ko mukha akalain kang kung bakit manyakol. gagawin nila yan. Isip. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? So, Gusto kong sabihin sa inyo, Oh. I can testify on this, okay. na libo-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. Ayan President. talaga In eh, fact, kung Tangina, naalala nyo, Dit, Mr. President, ampalaya Ano na bang ampalaya. gusto sinabi niya? ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa sa aming selebrasyon ng National Baptist Day, Mr. President. Magsisimba pa kayo? Sorry ha? With all due respect ha? Diendo ko lang po yung pakikipag-usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makapakinig po sa akin ng tama. Inibitahan ko kayo. Oh, i-contempt Nagpunta niya ho na. kayo, Mr. President. Ah. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. O ayan Sa inyong speech, Mr. President. Oo. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. O ayan na ngayon. Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil Ang kayo ang panginoon, Pangulo Abante, hindi at dapat, nagmumura, pero dapat kung namin kaya kayong nakawatan ka, respeto, Mr. gago. President. Andito ho ako, nakaupo sa harapan nyo. Nagpapasalamat dapat sa to. pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible Mode And you're para claiming the sa inyong 6,000 is eleksyon because of you. bilang Pangulo. Wala silang Hindi, sariling Pards. desisyon. Ano Nung yung akin kapalit? pong Yung kapalit dapat ang purahin. nung akin pong nag-file ako ng bill, Mr. President. Yung pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year as special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Tapos, Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. tapos, Okay. oh, At nilagay po sa inyong opisina. hindi pinirmahan. Pinirmahan nyo ba Oh, tapos, ang bill na yan? Hindi po. Naniningil Naging batas talaga yan ang because loob it ko. lapsed into law after 30 days. ilapse into law naman eh. Pero Gago. okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Grabe. Okay, wala Yun na na lang yan. siguro ang maaaring Ano po yun? pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin. Bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders Is he at saying Baptist the members sa Baptist buong community is against Duterte? Hanggang ngayon, Puta. nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Ganun Hanggang ba? ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami kami pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Oh, Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Anong Ang logic? kahilingan lang po namin dito, oh. Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, Hmm. ang kahilingan lang po namin dito
ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito. Ayaw magpamura. Sa pamamagitan ng hindi paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Ayan. Quadcom hearing na ito, Ayan. I will make a point of order on you. Ay, Meron po akong batayan na batas Oh. sa tinatawag po nating What? disturbance of proceedings. Gusto kong basahin doon po sa Psalms 109, Ayan na naman. 17 to 18 and Nagamit na naman sila 28. ng Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Bible, Samantalang point of sa isang order. pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na Monday. stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sapagkat kayo Pangulo. Oo. At nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Oh. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang estupido, Diyos. Oo. Hindi ko alam kung katanggap-tanggap yan sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Oh. Sa wikang Tagalog, babasahin ko. Ay, tananagalog ka na kanina Sapagkat pa eh. iniisip Gago. niya, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating yaon sa kanya, sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo yaon sa kanya. But Dahil you can't do binihisan this. niya ang You can't sarili do this. niya This is ridiculous. ng pagsabi ng masama Fucking ridiculous. o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit, yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig Kasi parts at this gaya only ng langis applies sa kanyang mga to the buto. Baptist or the Hayaang denomination. What about the sumumpa Muslims? sila. What about the Hayaang non-believers? sila Well, ay what magmura. about the Ngunit Baptists who magpala ka. doesn't agree with Ang Abante? kahilingan po Correct. namin ngayon, In the Mr. same manner, President, sana po, there are so many imbis Catholics na mura that ang don't agree marinig with the namin sa Catholic inyo, Church. sana po, Kaya ako Bigyan bigyan niyo nag-aano kami eh. ng You cannot pagpapala use the- sa the Quadcom na ito. faith, Sapagkat hindi doctrine personalidad ang tinutukoy pagdating sa namin sa dito. legal Ang aspect. tinutukoy po natin ito, issue And that's na why kinakailangan they're so- po natin tuntukan sapagkat stupid. ito po'y kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya, ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair. Is this a fucking Mr. Bible President. school? Putang ina. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako Ganyan sila na ka-ignorante, magsabi parts. sa inyo ng Ganyan. buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalang ko pa rin po kayo. Abante, you cannot Hindi use po faith, dahilan ay kayo, religion, kundi sa dahilan kanyang sa minsan proceedings. Kasi we naging don't have Pangulo the kayo same ng belief. Pilipinas. We have to observe Kaya nga the po ang same aking laws. opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this House, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray Tangin. that you would give us equal respect as we give you equal respect. You cannot today. demand Maraming for maraming respect. salamat You have po. to earn Respect it. is earned. Thank Putang you, Yes. ina. Congressman Abante. And you The don't next to deliver his opening remarks is Congressman Stephen